God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Christ became Lunes, August 10, 2026 at ngayon ay pagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 9, verses 6 to 10. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at nawa sa tulong ni San Lorenzo na isang diakono at martir ay atin din pong unawain na mabuti ang mensahe ng atin pong unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na sinasabi nga ang nag-aani o nanghasik ng kaunti ay mag-aani rin ng kaunti. Isa po sa mga trabaho o gawain ng isang diakono nung panahong ito, katulad ni San Lorenzo, ay yung pamamahagi ng tulong, pamamahagi ng kabuhayan para sa mga kasapi o kasamahan sa simbahan upang matugunan din ang kanilang pangangailangan, at ang diakono ang isa sa mga nangangasiwa nito para na sa ganon yung mga apostol ay silang makapag-focus sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya ito ay magandang mensahe din para sa ating lahat na o paalala tungkol nga sa pagbibigay. Maganda itong lahat ng nakasulat dito, na sabi nga dapat ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So ang pagbibigay ay bahagi ng ating pong pakikipagkapwa-tao. Nagbibigay tayo dahil masaya at masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay higit sa nakakatanggap. Magamat siyempre marami kasi nangangailangan, pero yung totoong nagbibigay na bukal sa kanyang loob ayon sa kanyang pasya, ito ang nakakaramdam ng tunay na kaligayahan, na nagbumula doon. Kasi nga sabi, bakit tayo nagbibigay? Kasi nagpapasalamat tayo sa mga ibinigay na rin sa atin. Hindi naman tayo makapagbigay ng wala tayo, pero ang Diyos din ang nag-provide. Kaya nga sabi, binibigyan tayo ng Diyos higit pa sa pangangailangan natin, nang sa ganun may magamit tayo sa pagkakawang gawa. So, isang bagay na madalas nakakalimutan natin, na kaya tayo nagiging makasarili o madamot sa ating kapwa dahil akala natin at tiniisip natin na ang mga bagay na ito ay atin lamang at binigay sa atin. Pwedeng mong sabihin na pinagpaguran mo, pinagsikapan mo, naipundar mo. Kaya minsan mahirap para sa iyo yung magbigay o magtanggal o mag-detach. Pero kung unawain natin mabuti, bakit ka pinagpapala ng Diyos? Para may magamit ka sa pagkakawang gawa. So, at bakit tayo nagkakawang gawa? Dahil napapasalamat tayo sa kabutihang loob ng Diyos na binigay sa atin. So lahat po, kailangan isipin ng lahat na
kung paano makakapagbigay. Hindi yung kung sino at paano ka makakahingi. So, iba rin kasi yun, no? Minsan may mga tao na umaasa na lang sa hingi o sa bigay. Kailangan din natin sikapin na makapagbigay tayo dahil lahat naman ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. Show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil.